Sa totoo po, hindi ako kumakain ng laman loob. Pero pwedeng ako mag-try. Yan natin. Ready? Tigde. Sarap nito. Eh, Go! gusto niyo po ba? Go, Mika. Sa una, akala ko siya ang bida kasi akala ko siya si Barbie. Magaling siya. Ako, bilib ako sa kanya. Sobrang hanga ako sa the way kung paano siyang katrabaho. Lumaki siya sa anino ng nakatatandang kapatid na si Angelica de la Cruz. Pero ngayon, unti-unti na rin siyang gumagawa ng sariling pangalan. Ang dating kinilala bilang Best Child Film Actress, isa ng ganap na teenager at nakabilang pa sa rom-com na Meant to Be. Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng buhay ng ating kapuso na si Mika de la Cruz. Cute, fun, at bubbly. Baby no more ng araw ang dating child actress dahil si Mika de la Cruz, dalaga na. Hello, Mika. Hello. Hello po. Naku, hindi ko naman alam na lalangoy pala ako dito. Dapat nakapag-swimsuit man lang Ang ako. ganda. Kasi under the sea pala ang Yes, theme ng under the sea restaurant. po. Na, bakit dito tayo? Bakit dito kita natagpuan? Ako po kasi, ever since bata, super obsessed ako sa mermaids. Gusto kong maging mermaid. Super obsessed ako sa ocean, sa mga isda. Sobrang hilig ko po sa dagat. At gusto mo maging sirena? Yes, gusto ko po maging sirena ever since bata. Yan ang dream ko and in the future, dream role ko. Unang nasilayan ang malamanika niyang ganda nang sumali siya sa isang kiddie star search noon sa kabilang istasyon. So, sino ang may desisyon na ipasok ka? Mom ko po and my dad. Kasi po ako, ang napansin ng mommy ko na parang mahilig ako mag-acting-acting. Pini-invite ko yung mga kaibigan kong sa street namin, pumunta sa bahay, tapos bibihisan ko ng kung ano-anong costume, tapos pag-actingin ko sila. Oo. Tapos kami, kung ano-anong damit, kung anong costume. So sabi ng mommy ko, parang mag-e-enjoy siya dun sa Star Circle nga. So nakita nila, pinasok nila ako. Bata pa lang talagang makikita mo sa kanya na yung hilig niya sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte. Tapos syempre, si ate nasa showbiz. So, alam namin, nakita namin na siya yung parang susunod. Pag-amin ni Mika, bata pa lang siya, malaking pressure na sa kanya na sikat at kilala ang ate niyang si Angelica de la Cruz. I think naging doon sa Star Circle, siguro Oo. naging disadvantage siya for me. Kasi parang hindi kasi ako nanalo naging first runner-up po ako. So I think parang, kasi syempre isa sa mga pinagdidesisyonan po nila sa mananalo is kung sino yung mas may kailangan or kung sino yung mas deserving. So parang sabi nila, parang kapatid din naman ni Angelica, parang kaya Kaya na din niya na namang yan. ipasok. So I think that was one of the disadvantages. Nakukumpara ka ba kay ate? Yes po. In a good way? In a bad way? Iba-iba po kasi kami ng forte. I mean, si ate po, natural, mas okay siya sa acting. Si ate mas okay sa pagsayaw. Pero ako po kasi, mas okay ako sa singing. So may kanya-kanya kaming areas na nag-excel siya, na nag-excel ako. Pero syempre, idol ko po yung ate ko. So kahit ano pong kumpara nila sa akin, never ko siya ita-take in a bad way. Hindi man siya ang nanalo noon, napasama naman agad si Mika sa isang kiddie gag show. Paano nakatulong ang children's show? Naku, super laking bagay po nung naging help ng children's show kasi yun nga po, parang yung naging batch namin before dun sa children's show na yun was kami po yung kinukuha sa young. So yun yung naging parang way namin para mapasok sa teleserye. So yun po, young hanggang sa kami na po yung nagbibida dun sa mga show, hanggang sa kinuha na kami sa movies. Taong 2007, nakabilang siya sa mga pelikulang Tiyanak at May Kuya's Wedding. Daddy, we're home! Hey, mga anak! At noong taong 2009, unang nakasama ni Mika si Barbie Forteza sa pelikulang Ang Darling Kong Aswang ni Bossing Vic Soto. Pahig na po kaming magkaroon ng bagong mami. Tingnan ko daw sila sa mga mata. Sa parehong taon, nakatanggap si Mika ng ilang awards, gaya ng Best Child Actress at Best Supporting Actress para sa pelikulang T2, kasama ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Mga mata nila. Gusto ko malaman yung pakikipag
trabaho, yung maka-eksena si Miss Maricel Soriano, ano yung naituro niya sa'yo? Super dami ko pong natutunan working with Miss Maricel and of course si Direk Chito po. Kasi akala ko hindi ako makuha for the role kasi nung nag-audition po ako, super lahat ng artistang bata nung time na yun pinag-audition. Lahat sila, paglabas nila ng room, may luha. Ako kasi medyo hirap ako umiyak nung time na yun na nag-audition ako. So ako lang yung tanging lumabas na walang luha sa mata, pero ako yung nakuha. So after po nun, super kabado ako kasi syempre po Miss Maricel yun. At kahit maaga man nag-umpisa sa showbiz, na-enjoy pa rin daw ni Mika ang kanyang childhood. Hindi ba nawala yung ma-experience mo yung childhood dahil artista ka na, 6 years old ka pa lang? Siguro po when it comes to, hindi po. Kasi sa childhood ko parang very isip bata ako hanggang ngayon po. So never ko iniisip na artista ko. Like pag may camera lang, I mean, kailangan, it's work. Pero off-cam po, wala eh. Hanggang ngayon, pag sa Malabon po, naglalakad lang ako sa kalye, tumatawid lang ako. Madaling araw, bibili ako ng food sa karinderya or somewhere po. Yes. I mean, hindi naman po nawala yung childhood kasi I never think of that na parang artista ka. I hate thinking of that po. Pero siguro when it comes to dun sa responsibilities ko na bata pa lang na may mga binabayaran or may mga ano, siguro doon ko na-feel in a way. Pero hindi naman po kasi very supportive yung family ko po. At ngayong taon lang, si Mika de la Cruz, isa ng ganap na kapuso. Nasa ba kasi si Kuya Bat? Ang kanyang kauna-unahang project, ang hit romantic comedy series na Meant to Be. Ako po si Mariko. That's my Mariko. real name po, by the way. Doon nila kinuha na talaga, sinabi mo. Parang binase niya po sa totoong ako, yung character ko doon sa Meant to Be. So sabi niya, sige, maganda yung Mariko na pangalan. So siya po actually yung nag-isip. Magaling siya. Ako, believe ako sa kanya. Sobrang hanga ako sa the way kung paano siyang katrabaho, kung ano siya as an actress. Sobrang hands down ako sa kanya. Magaling si Mika. Yeah? May problema ba? Wala. I'm fine. Sa una, akala ko siya ang bida kasi akala ko siya si Barbie. So, no one introduced me to her and I was just like, I think that's the lead good. Yeah, so yun ang first impression ko. I found her really nice, sobrang friendly siya at mabait ang tao. Super iba ang ugali niya kumpara dun sa ginagawa ni Mariko. So, kakatuwa siya dahil pagka-cut ng director namin, bibitaw niya kaagad. Parang, ba't ganito si Mariko? Ethan! Pero pagbubuking ni na Jack at Ivan kay Mika, Sabi ko, nako, magiging crush ko to. Pero nung kumakain na siya, parang, hindi ko na kaya. Nung kumain kami sabay-sabay, mas marami pa kain sa amin nila Adi. Uy! Sa loob-loob namin, grabe kung mag-rice siya, 2. Tapos maya't maya, merienda niya, may rice. sa aming pagbabalik, may challenge kami sa'yo. Ano po Meron tayong 2 kapuso, followers, na aayusan mo. Challenge Up for the accepted. challenge? Yes, Alright, up for the sige, challenge. sige. Nung bata ako, professional figure skater ako. Dapat lalaban ako sa Singapore at dapat yung sasayawin ko nung time na yun ay yung Under the Sea. Kaya ako nahilig sa mermaids. Pero hindi ako natuloy dahil nag-start na ako mag-artista. Tubong Malabon ang 18-year-old actress na si Mariko Nicolette Egger. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. Pure Austrian ang kanyang ina at Filipino naman ang kanyang ama. Kamusta ang kabataan sa Malabon? Paano ba maging laking Malabon? Super saya po kasi sanay po kami sa baha. Sabi nga po swimming. Sa Malabon po kasi simula yung dad ko po, doon siya lumaki. So parang isang malaking compound po yung Malabon para sa amin na lahat kami magkakakilala po, lahat kami magkakapitbahay, halos magkakamag-anak. Si Mika, masayahing bata noon pa. Hanggang ngayon naman, pag yung stress ka, pag malungkot ka, tignan mo lang, matutuwa ka na eh. Matatawa ka na kasi sobrang kulit.
Bagamat nasa politika ang kanyang pamilya, normal naman daw lumaki si Mika. I'm sure Malabon taught you a lot of things. Opo, Street super. smart si Mika. Ah, Kaya mong... Cowboy ka ba? Opo, sobra Oo. po. Kasi ako, personally, yung personality ko po kasi talaga sa totoong buhay is boyish po talaga. Anong And, nilalaro mo sa kalye? Ano po, madami. At tumbang preso, luksong baka, luksong kamay, kung ano-ano po. Tapos naranasan ko yung kapag elementary po ako to high school, yung uuwi ako ng school, tapon lang ng bag, labas na, tapos doon ako maglalaro kasama ng mga bata. Uuwi po ka ng pawisan, Uuwi ako, ganyan. dumi-dumi ng kamay ko. Sa Instagram posts ni Mika ngayon, talagang powerful ang mga OOTD niya. Isa raw kasi sa mga hilig niya ang pag-dress up. Wow! Mukhang meron kang relationship sa apartment 8 talaga. Nako, Matagal opo. na ba? Sobrang tagal ko na po sa apartment 8. I think 3 years na. What's your personal style? Ano ba pag sinabing Mika de la Cruz? Personal Ano bang style style? Anong usual getup ni Mika? Sa akin po kasi, ang gusto ko magmukhang bata. Mga romper, Right. mga dresses po, yan naman madalas. And kapag ako lumalabas mag-isa, usually pants din naman po ako. Mas on the comfortable side po. May pressure ba? Kasi nga, of course, artista ka. So pag lumalabas ka, you really have to look good? Actually, meron po. Kasi parang katulad yan, pag nakita ka nila na hindi ka nakaayos, sabihin nila, ay, bakit ganun sa Instagram? Ang ganda-ganda. Sa personal, parang hindi naman. So, ako, usually, tinatry ko ding mag-ayos as much as I can po. Oo. Pero minsan kasi nagmamadali, hindi na talaga kaya. So, simpleng ayos lang naman po. With konting makeup, tsaka mas binabawi ko po sa clothes. Bukod sa pag-OOTD, si Mika mahilig din sa makeup. Kunyari akin, yan. Ano opo. lang ginalaw mo dyan? Kilay Very lang natural. po. Kilay? Opo. Usually, ako po paglalabas ako, naka-cheek tint lang po ako, tsaka konting mascara, tas konting kilay lang po. Yun yung madalas na ginagamit Tapos ko syempre po. sa labi, konting Opo, ano konting lang. lip gloss ko, or if gusto niyo po, konting matte lipstick, ganun lang. Alright, at dahil kikay ka, Yes po, fashionista kikay na, ako. magaling pa sa makeup, sa natural looking makeup, may challenge kami sa'yo. Ano po to? Meron tayong 2 kapuso followers na aayusan mo. Challenge Up for the accepted. challenge? Yes, Alright, up for the sige, challenge. sige. Sa aming challenge, natatawagin nating Prep the Lady. Si Mika de la Cruz ang in charge sa mini transformation ng 2 kapuso natin. Kay Ate Kat, feeling ko, konting blush, konting mascara, tsaka isang matte lipstick lang. So first, papawderan ko lang si Ate Kat. Wala pang 6 minutes, tapos na si Mika. Next na girl. Oh, Mika, next natin si Michelle. May a-attendan siyang party Michelle. tonight. Ayan, Miss Rhea, I'm sure ready na si Ate Michelle and si Ate Kat sa kanilang mga new look. Guys, labas na kayo! Patingin Ito na. kami! The transformation. Care of Mika. Oh, Oh, nice! wow! So, pula ang napili mo sa kanya na. Ano ba to? Parang romper? Yes po, romper. Parang ito. Parang Yes, and pink, no? body-fitting gown, body-fitting dress kay Ate Michelle. Very nice. Medyo contrasting yung looks nila. So, kung mapapansin niyo po kay ate, red ang ano niya, pero mas light yung lipstick niya and kay ate. So, mas, Oo tingin ko nga, mas okay po yun. ganda. Para sa kanila. Oh, how do you feel, guys? Okay naman? Gusto Very niyo ba yung nice. new looks niyo? First time mo ginawa to, Mika? Yes po. First time Oh. ko po magdamit and first time ko mag-makeup sa ibang tao. So, I'm happy na naging maganda yung kinalalabasan. Susunod sa tunay na buhay. Sa totoo po, hindi ako kumakain ng laman loob. Pero willing ako mag-try. Yan natin. Ready? Sige. Sarap nito. Okay, Go! gusto niyo po ba? Go, Mika. Sobrang favorite ko ang sinigang. Alam nyo ba na nung 18th birthday ko, tinanong ako ng parents ko kung anong gusto kong handa dahil magpapakain kami sa bahay ko. Sabi ko, sinigang lang ang gusto ko para sa 18th birthday ko. Sumama ka na sa akin.
Ngayon na? Oo. Simulan na nating buuin yung pamilyang pangarap natin. Prim and proper, malamanikang ganda. Pero si Mika de la Cruz hindi umaatras pagdating sa kainan. At ang sabay naming lalantakan ngayon, mga street foods. Alright, Mika, balita ko malakas ka raw kumain. Naku, Totoo sobra ba? po. Kaya ko po hanggang 3 kanin. Baboy. Tatlong kanin? Tatlong cups ng kanin, opo. ha? Nagulat po sila sa akin sa taping dati ng Meant to Be kasi medyo shy type ako nun, so nahiya-hiya ako. First taping po namin. Oo. Pag-upong-pag-upo, isang mahabang table po, lunch namin. Tapos nakatatlong kanin po ako. So after nun, parang gulat na gulat. Parang hindi po sila mapakali sa akin na uupuan po nila. Alright, yung sa mga nasa harap natin ngayon, ano ang kinakain mo dyan? Sa totoo po, hindi ako kumakain ng laman loob. Pero waiting ako mag-try. Oh! Ito po ang kinakayan. Yan. Masaya to. Na-try ko O pa lang. sige. Ayan, o sige. Ito muna tayo. Nainig po ba muna? Bali, wala talagang salad na kinain Oo ko. nga po Nagpanggap pa ako kanina. Ayan. Tukneneng. Yung sa una, 8 piso lang, ganun. Tapos maya-maya parang nakaka-30 ka na. Hindi ka nahihilo pag nakakarami ka? Hindi po. Ba, favorite mo tukneneng, ha? Yes po. Hindi ko sa suka. Ito ang Oh my bituka ng God, manok. first time ko ito Isaw try. manok. Ito. Isasasaw din po ba dito? Oo. Sarap yan. Okay lang. Okay lang. Parang barbecue po, Okay, tikman ko na, guys. Sarap to kasi may laman sa loob. Yung iba nililinis pa nila, mas masarap ang may laman. Ayan, lagyan natin. Ready? Sige. Sarap nito. Ready Go! ka na po ba? Go, Mika. Ba, parang spaghetti. Ba't mukha siyang kadiri? Akala ko dati kaya hindi ko siya nakain kasi mukha siyang kadiri. Pero hindi siya kadiri. Kumusta? Kaya Kaya ko mo? siyang barbecue. Kaya mo? ko! Alam ba kung ano nasa loob niyan? Ano po? Huwag niyo na pong sabihin. Ha? Iso, ano po to, di ba? Tama po ba? Ang manok. Intestine? Bakit? Medyo mapait. Kayo ba hindi po kayo sinasabi sa akin? Ano po ba yun? Basta kain ka lang. Basta inuubos ko, safe. Okay, next. Tenga. O, kaya mo ba to? Tenga po. Sige. Kaya niya po. Kahit isa Magpapakain lang. po Oo, ba? kasi ang kolesterol niyan. Di Baka ba naman ito yung magalit ang... sisig? Ito po ba yun? Oo. Sisig. Bakit lahat parang barbecue lang? Parang barbecue. Okay. Tenga, Another check. favorite. Oh my God. Alam mo kung ano to? Alam ko po. Ano? Dugo. Dugo ng... Baboy. Baboy ba manok? Oh my God. Baboy. Sana kayanin ko. First time mo kakain ng Betamax? First time ko po. Ano pong lasa? Masarap po ba? Masarap siya. Buo na. Oo nga, ba't wala siyang lasa? Ang weird. Akala ko malambot siya na Malambot Ang naman sa crispy gitna. Parang barbecue din. Lahat na lang, gano'n. Lasang, feeling ko yung lasa ng barbecue, yung alam ko lasang uling. Para kay Mika, anumang problema ang dumating, kaya niya itong harapin head-on. Anong aral ng tunay na buhay ni Mika de la Cruz? Give value to your family kasi kapag walang-wala ka, sila lang talaga yung makakapitan mo. Siguro yun po for me. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.